Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang pagbabago ng pagkatao na nililikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng katwiran at ng kapanaran. Ito po ang salita ng Panginoon. Okay, pwede na po kayo po. Magandang tanghali na sa lahat. Magandang tanghali naman. At bago ko mag-umpisa, nais ko pong magpakilala. Bagamat ako pinakilala na ni Brother Jay. Ako po si Brother Lando Flores. Sa oras na ito, ang aking pong paksa na ibabahagi sa inyo ay pamagatan nating bilang bagong buhay. Yung topic po kanina ni Brother Pat na God's Love, at topic kanina ni Brother Mark, Salvation, ay ang pangatlo po ay binibigyan tayo ng Panginoon ng pagbabagong buhay alang-alang sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos at sa pag-iligtas ng Diyos sa atin. Una mga kapatid ay ano ba sinasabi natin yung pagbabagong buhay? Una, yung iba, pag bagong taon, nasabi nila, meron akong New Year's resolution. Pero yung New Year's resolution, hindi naman kakaroon ng solusyon. Taon-taon na lang, laging may solusyon. Hindi naman nagkakaroon talaga ng New Year's resolution. Pangalawa, mga kapatid, sa pagbabago, sabi ng iba, kaya daw kung magbabago yung tao kasi na-in-love. Kutos din naman. Kaya yung mga tao kay in-love nagkakaroon ng pagbabago. Tama po, di ba? Minsan may ganong eksena na buhay. Pangalawa, mga kapatid, ay yung influensya ng kapwa. Kaya na-influensya ng iba kasi nagbago, like sa akin. Okay, bago sa Panginoon, 1989. Hindi naman talaga tayo umatin ng LSS. Kaya lang, influensya na po ng lalangin ko. At ng mga kaibigan ko. Kaya, napunta ko ng LSS. At nagkaroon na ganitong klase ng pamumuhay. Pangatlo, dahil na-result sa edad. Ang tao na babago pag may edad na. Kaya sasabi nila na life begins at 40. Kaya pag medyo bata pa, nasa mga buhay karamihan, buhay barkada, mga prat, iba prating gutom, prating barkada, prating tulog. Kasi sa gabi ang gala, kaya prating tulog. Tama? Meron din ako noon, mga kapatid ko. Una mga kapatid ko sa Panginoon ay, unang tanong, paano ba magbago? Kasi sa totoo lang, mahirap magbago. Amin po? Mahirap magbago. Una, punta natin yung verse 22. Sabi ng verse 22 ay ganito. Sabi diyan, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ano po unang step para magbago? Sabi diyan, iwan ang dating pamumuhay. Ano ba yung dating pamumuhay? Pag sinabing dati, iwan. Ano ba ibig sabihin pag iniwan? Nakaranas ka na bang iniwan? Anong pakiramdam? Ang sakit. Nakaranas mo na bang iwanan yung bahay mo? Ako iniwanan ko yung bahay ko ngayon. Lahat tayo iniwanan yung bahay natin. Pero babalikan natin. Tama? Pero kung sinabing iwan ang dating pamumuhay, hindi ka na babalik kasi iniwan mo na siya. Tama? Iniwan mo na siya. Ano ba yung dating pamumuhay? Sabi sa English ay old life natin, yung lumang buhay natin, mga kapatid ko. At ano naman yung mga lumang buhay natin na dapat iwanan natin? Sample, yung ating mga kasiyahang mali. Kasi mayroong kasiyahang tama. Ano naman yung mga kasiyahang mali? Kung wala kang humpay sa kasiyahan, sa magdamag, barkada, mga kaibigan na nagpapahamak sa'yo, hindi ko mali ang makipagkaibigan, pero may kaibigan tama. May dinadala ka sa magandang direksyon ng buhay. Tama po? At yung mga barkada at mga samahan na hindi makatutulong sa atin. Yun po yung pamumuhay. Sako, ako'y wala pa sa Panginoon. Ako'y wala sa Panginoon. Nasa prato ako. Ako po yung membro ng Kaugama at ng Paigama. At ang kalaban namin doon, mga SRD, ako. At hindi lang po ako basta nasa prat, ako po yung makatungkunan sa prat. Ako yung MI. May hawak ng paddle sa prat. Kaya pag may hazing sa amin, ay sa akin muna tinatawagan kasi mayroon kami hazing. At nasa drugs din ako noong time na yun.
1986 hanggang 1989 ay nasa sayawan kami. Party goer po ako pagdating sa music. At lahat mga sayawan sa amin, tuwing Sabado, nanoon ako, nakikipagsayawan. Kasi yung barangay namin sa BF Folks Paranaque, kaya doon ako dati nakatira, may mga programa. Kaya linggo-linggo, nasa sayawan ako. Yun yung dati kong pamumuhay. Kaya iniwan ko na yun. At ang itsura ko noon, mga kapatid ko, itong physical appearance, yung buho ko platak. May higaw ako sa tenga, kaliwa. At pag nagsusuot ako ng damit, yung pantalon ko, Bill Botton, yung 14 ang laylayan. Buti nga ngayon, 10 na lang yan, nabawasan na eh. Ng 4, dati 14. Hello? Lagi ako nakatap-in kasi busy ng katawan ko noon. At yung aking sinturon, may bakal na kabayo doon sa belt niya. Kaya pag pinalabas ng bahay, kapatid, parang ang punta ko lagi, gulo, kasi itsura ko. At sa loob ng school, aking high school, lasing ako sa drugs. Kaya pag tinatanong ako ng teacher, lutang ako doon sa subject. Kasi nagka-drugs. So yung tatawag kong lumang buhay, iniwan ko na yun. Hello? Wala na ako sa prat. Prating kay Kristo na ako ngayon. Ako? So pag sinabing iwan ang dating pamumuhay, yung lumang buhay, yung pagiging marites mo, iniiwan mo na yun. Hindi ka dati marunong magbayad ng utang, ngayon nagbabayad ka na. Kung dati ikaw yung playboy, ngayon hindi na playboy. Play na lang, wala ng boy. Nung mapaglaro ka sa relasyon, iniiba mo na yun kasi meron ka ng bagong buhay. So, iwan ang dating pamumuhay. Ano ba yung mga dating buhay ko noon bago natin kung ano yung susunod? Una, o pangalawa, ako po ay party goer, sabi ko nga. Ano? Pagdating sa musika, madali akong nalalasing sa musik. Madali din akong nahay. Pag may kagana ako ng drugs, madali akong nararamdaman ko yung heaven. In mga panahon namin, uso-uso yung Guns N' Roses, Led Zeppelin, AC/DC, kapatid. At noong panahon ng 1990s, umusbong yung rock music. At yung rock music, mga kapatid, pinanmulan niya nila Andrew A. at ni Michael D. Eh, may pagkakahuli ko ng konti kay Andrew A. Kaya na pagkakamalala ko, mga kapatid ko. Humanap ka ng pangit, ibigay mo ng kita eh. Hello? Ganon, yung mga panahon ko. At sa sayawan, ayaw ko magtaas ang bangko sa inyo, nakikipagkompetensya ako ng sayawan. Sa napat ang laylay ng pantalon ko, hanap-hanap itong pakpak. Kaya pag ako sumayaw, nagpapalakpakan na. Lahat ang yung iniwan ko na po. Kaya pag pinalikan natin yung sasabi ng Apostol Pablo, balikan natin ang context. Iwan ninyong dati pamumuhay. Ano bang meron sa Efeso? Ang Efeso kasi, hindi nila kilala unang Panginoon. Kasi mga sinasamba nila dyan sila Artemis, yung mga Diyos-Diyosan wala kay Kristo, yung mga mambabarang, yun kasi ang katayuan ng Iglesia. Kaya sinasabi nila, ni Apostol Pablo sa mga tag-Iglesia, iwan nyo na yung mga pagsamba kay Artemis, sa mga Diyos-Diyosan niya, pag-aalay ng mga hayop sa mga Diyos-Diyosan, lumapit kayo sa Diyos. Tama? Pangalawa, paano ba magbago? Basahin natin yung verse 22 ulit. Sabi diyan, hubarin ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang ipitan. So pangalawa, sabi natin kanina, paano magbago? Iwan ang dating pamumuhay. Pangalawa, paghubad naman ng dating pagkatao. Kanina iwan ang lumang buhay, ngayon paghubad ng dating pagkatao. Ano naman yung dating pagkatao? Ang pagkatao, ang tawag natin ay yung personality natin. Hello? Personality natin. Ano naman yung personality natin? Kapalog din yung ugali. Ano ba yung mga ugali natin?
specific natin, yung mga tao taray. Diba? Yung mga taong suplado. Huwag mong masasagi. Kasi mangot. No? Eh, pag ganyan ang ugali natin, hindi natin nakukuha yung ugali ng Pilipino. Kasi ang Pilipino ay hospitality, tama? Pero tayong sense of humor. Lagi tayong nakangiti. Huwag lang yung nakangiti ka lang sa danger pagdating sa pangingiti. Merong something behind. Hello? So yung ugali, mga kapatid, isa na yung mga habit natin, mga habitual na ginagawa natin. Bapo ninyo? Ito sa ugali po ng tao, sabihin natin ng konti ito. Sa psychology kasi, may klase ng ugali ng tao. Sa college, mga kapatid, may subject na psychology. Kukuha ko ng tatlong ugali ng tao na medyo, minsan ito nasa akin. Marami naman ito, walang tatlo. Una, may tinatawag tayong antisocial personality. Yung mga antisocial person, ito yung mga taong laging palaban. Kaya antisocial. Ang ganda-ganda ng pader, pinagawa ni Mayor, nilagyan ng vandalism. Mga antisocial person yan. Ito yung mga lumalaban sa gobyerno, yung ibagsak! Ibagsak! Yan. Ang gobyerno! Yan ang mga anti-social person. Ito yung mga NPA, lumalaban sa gobyerno. Sa family natin, ito yung mga anak na pasaway. Inutosan kong bumili ng suka, ang binili toyo. Parang ayaw sumunod sa iyo. Sa mga anti-social person natin, laging palaban. Dalawang klase naman yung anti-social, yung maingay na nag-oppose sa iyo at yung tahimik, hindi nagsasalita pero ayaw niya sa iyo. Kapatid. Binabago natin yun. Dinadahan-dahan baguhin. Kasi may problem. Kasi kung lahat ay anti-social, magkakaproblema. Sino nasusunod? Gusto nag-utos. Tama? Magkakaproblema pag may gano'n tayong personality. Pangalawa, yung tinatawag na narcissistic personality. Ano naman yung narcissistic personality? Sa Greek, may tinatawag na si Narciso. Sa Greek mythology. Si Narciso, isa siyang Roman soldier o Roman emperor. Sa paglalakad niya sa kanyang kaharian ay, kasi wala pang salamin noon, nakita niya yung kanyang mukha dun sa malinis na tubig. Ang gwapo pa rin niya! Gwapo ko pala! Eh, ang ganda ng katawan ng mga Roman soldier, mga Roman emperor, tatangkad pa. Sabi niya, kakaiba ako ah. Wala akong katulad dito sa Roman Empire. Ako lang ang pinakamagandang lalaki, ako ang pinakamakisig. Doon nagsagaling salita sa psychology na narcissistic personality. Ano ibig sabihin ng narcissistic personality sa psychology? Ibig sabihin ay, ibahin niyo ako. Mas ahit ako sa inyo. Ayan. Ito yung mga tao na pag may mga bagay na mga event, mga tungkulin, o mga kung klase seminar, ang sabi ay wala yan. Mas mahusay ako dyan. Pag yung pinag-usapan ng talino, ay mas matalino ako dyan. Mas ahit ako dyan. Mas mayaman ako dyan. Mas kakaiba ako dyan. Ito yung mga tao yun. Kaya, dito may danger. Bakit? Kasi, pag gano'n ang ating personality o ugali, ang tendency niya ay kapahamakan. Sample, pangitaw ng pangalan. Kita niyo mga kapatid si Kibuloy, isa yan ang kanyang ugali, yung kanyang narcissistic. Ako mayaman, ako magaling, mahusay, walang pwedeng dumalo sa akin. Nagkaroon siya ng kapahamakan naman. Kaya pag meron tayong narcissistic personality, ang danger dyan ay tayo laging tama. Huwag. Kasi may posibleng may tama ka, pero minsan hindi naman tama. Kaya yung aking kalaman, minsan nasa sa iyong kalaman, at kalaman mo, wala naman sa akin, minsan nasa sa iyo. Tao po? At ang pangatlo, pag natimutan yung pangalawang step, yung sunod na step ay yung mga avoidant personality. Yung mga taong laging nag-avoid. Bigyan mo ng patubulan, ayaw ko, hindi ko pwede yan. Bigyan mo ng ganito authority, hindi ko pwede yan. Lagi nang ina-avoid. Kuha po ninyo? Kaya pag lagi nang ina-avoid, yung isang bagay, wala siya nagagawa.
lagi nagsasuggest. Ito gawin mo, ito gawin mo. Bigyan mo ng tungkulin, ayaw kunin. Pero lagi nag-avoid. Medyo may konting problema doon. Dapat ito binabago. Hindi mo na may hinahangad yung tungkulin, pero naibigay sa'yo, kahit hindi mo hinahangad, tanggapin mo. Hello? Alam mo, binigyan ka ng tungkulin, o ikaw ang magmano sa ganito, huwag mo i-avoid. Sige, gagawin ko, out of the aking mga kaya. Kasi baka merong isang panahon, gamitin na ng Diyos mo sa bagay na yan. Huwag mo i-reject. Tama? Ganun po siya. So, punta natin ang pangatlo. Paano magbago? Sabi ng verse 23, sabi natin dito, sa ating binasa, ay ganito. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ano yung pangatlo? Paano tayo magbago? Sabi diyan ay pagbabago ng diwa at pag-iisip. Ano ba yung diwa? Sa isip natin, may natawag tayong consciousness. Ano ba yung consciousness na natin, mga kapatid? Ito, consciousness na. Nakikinig kayo sa akin, conscious kayo sa mga nangyayari. Pero may natawag tayong subconsciousness. Ano na yung subconscious? Yung mga bagay na capture ng isip mo, na capture ng iyong mata, ang pangunawa mo, hindi mo masyadong ni-record sa isip mo, pero naka-record lang sa likod. Ang bagay ng isip. Nung yun ay nanaginip ka, kinuha niya. Kaya hindi naman kasi ng mga panaginip pa Jordi sa ating panahon, bunga yan ng subconsciousness mo. Kaya nung ikaw ay nanaginip, napakinipan mo yung isang bagay na nangyari, nakakala mo naman, hindi ito ang pangyari. Nung reverse mo, yun ay inisip mo lang ng mga nakarang araw, nakarang oras, nasagi sa iyong panaginip. Ako ninyo, yung ating isip, meron itong kapangyarihan. Pag sinabi natin pupunta tayo doon, pupunta tayo. Tama po? Yung isip natin, nilalagay niya ng tamang ideya o ideya. Ano yung inilalagay sa isip natin? Kasi ito yung nagko-control sa ating katawan. Ang inilalagay dyan ay Word of God. Hello? Ang inilalagay dyan ay tama. Kaya dati, ang isip mo, may pagkamali siya. May pagkaduda, yung diwa, tsaka yung isip. Lagi kang tamang hinala. Kita yung mga nagda-drugs, laging tamang hinala. Galing mga nagsasabo. Ang tingin mo sa kaibigan ay pulis. Ang tingin sa kaibigan ay kalaban. Kasi ang isip niya, nalagyan ng mali. Kaya yung mga taong ang isip ay bago at nabago na, anong nangyari? Kahit may problema, kahit may pagsubok, alam niya, hindi siya mababayaan ng Panginoon kasi naroon yung Panginoon. Doon. Tutulong sa Kanya. Hello? Kaya paano magbago? Una, sabi natin, sa ating binasa, ay iwan ang dating pamumuhay. Pangalawa, pag-ubad ng dating pagkatao. At pangatlo, pagbabago ng diwa at ng isip. Pangalawang tanong, ano bang resulta ng pagbabago? Pag tayo nagbago, ano po yung pwedeng mangyari sa atin? Punta natin ang verse 24. Sabi ng verse 24, sabi binasa, at ang dapat makita sa inyo'y bagong pagkataong likhang kalarawan ng Diyos. So, una, ang resulta ng pagbabago, sabi diyan ay magkakaroon tayo ng bagong kalarawan ng Diyos. Kasi tayo yung image ng Panginoon, ng Diyos. Ano ba yung ibig sabihin ng salitang image? Yung tatawag natin God's nature. O yung God's character ng Diyos. Ano ba yung nature ng Diyos? Okay. Ang nature ng Diyos ay magpatawad. Hello? Ang Diyos ay mapagpatawad. Kaya tayo, na binago ng Panginoon, dahil kalarawan na tayo ng Panginoon ay natututo tayong magpatawad. Na dati hindi natin kaya. Sapo. Nung ako'y bata pa, kasi tatay ko may problema din sa behavior niya. Uuwi yun sa bahay, lasing. Galit niya. Tapos pag walang pagkain, ibinibigay yung nanay ko, ginugulti pa yung nanay ko.
Eh dahil ako yung panganay, maiisip na ako, masabi ko, laging ganito ang tatay ko, last inuwi ng bahay, pati yung lulahin ko, inakaway, nakikipag-away sa kapitbahay, napaaway, pinalo ng bote sa loob, basag yung noo, takbo mo ng ospital. Parang ang gulo. Kaya sabi ko, pag ako lumaki, ako naman ang gugulpi sa'yo. Yun ang nilagay ko sa utak ko. Gugulpihin kita. Pero nung napunta ako sa ministry ito, nawala ko sa akin, natuto ko magpatawad. Pinatawad ko yung tatay ko. Si Lord ang bahala sa akin. Hello? Kung hindi ako napunta sa gawain dito, sigurado, gugulpihin ko tatay ko ngayon, mga kapatid ko. Kaso wala na siya eh. Sumakabilang buhay na. Kapatid. Kaya ang tao na nagiging kalarawan ng Diyos ay natututong magpatawad. Pinakamahirap po yan yung magpatawad. Totoo lang. Lalo yung sinaktan ka ng masakit, sagad hanggang buto. Naku, sakit yun. Yung asawa mo na abong mo, may pulasisi. Agi. Sakit ko sa kalawa. Yung boyfriend mo, na sinabi ng boyfriend mo, ikaw lang ang mamahalin. Nakita mo sa kabilang barangay, may kasama. Hello? Ang sakit ko yun. Nung nililigawan ko yung asawa ko, nung dalaga pa siya, binata pa ako, sabi ko sa kanya, alam mo ba na pagka naging tayo, magiging magandang buhay mo, sabi niya talaga lang na. Hello? Pag ako sinagot mo, hindi ka mo mapapahabuhay. Walang lokohan talaga. Sigurado ka dyan, ha? Hello? Kaya, pag kayo nagtiwala sa tao, tapos gano'n na nangyari, ay pinagpalit ka masakit. Pero sa mga anak ko ng Diyos, hindi ko mahirap magpatawad. Madali na magpatawad kasi binago na tayo ng Diyos. Ano ito? Madali na tayo magpatawad. Masasaktan tayo ngayon, pero sabi ni Brother Mark kanina, ay, pag may hinisay ng tawad, mararamdaman mo na, kung totoo naman yung kasi sasabi, makapagpapatawad ka, tama? Yan yung katangian niya, yung larawan ng Diyos. Hindi matapos ang inom ng Diyos, matapos ang inom mo, hindi gano'n. Ano po? At pangalawa, ano din ang kalarawan ng Diyos? Marunong na tayo magiging maunawain. Hindi ka na bias. Hindi ko nabasa mo yung isang salita, nilagyan mo agad ang conclusion. For example, bakit ba sinabi yan? Bakit ba niya nagawa yan? Dapat gano'n. Punta mo natin ang original ng problema. Ano yung dahilan? Bakit niya nagawa yung bagay niya? Bakit ba siya natisod? Bakit ba siya nagkasala? Dapat tinitingnan yung aspeto na may pang-unawa na yan. Tama po? Ang Diyos kasi hindi basta-basta siya naghahatong sa atin eh. Kasi wala tayo sa law. Wala tayo sa batas ngayon na sa paano na lumagtipan. Yung ating mamumuhay by the law. By the grace ang mamumuhay natin ngayon. Kaya hindi tayo basta-basta nagsasabi na, ay kaya niya ginawa yan kasi sa totoo lang may sabi yan, may sa demonyo yan eh. Kaya ginagawa yan may sa ganito yan eh, may sa ganito yan eh, may sa kate yan eh. Hindi ganon. Tinitingnan mo yung bagay na bakit niya nagawa yun. Parang sa college, may subject na sociology. Sabi ko sa sociology sa amin noon, inaaral, bakit ang taong yan ay nagkamali? Bakit ba siya nagkaganyan? Kung kumagagahatulan, inaaral. Kahit na siya nagkamali, inaaral. Kaya ngayong nagnakaw daw ng manok, noong panahon ng Second World War, hindi mo pwede sabihin nagkasala o nagkamali. Kasi panahon ng tagutom, kailangan niya makakain. Hello? Hindi po kayo? Hindi mo naman siya sinasang-ayunan. Ang dapat mo ay tinitignan mo yung sitwasyon at pagkakataon. Bakit ba siya umuwi ng gabi? Ano problema? Tama? Bakit ba siya nagkamali? Ano problema? Hindi ko bibigyan ng conclusion. Unawain mo siya agad. Ano ba problema niya? Bakit siya ganyan? Bakit ba lagi siyang kontrabida at minsan ay bida? Ano ang problema niya? Hello? Kaya ang mga kumukuha ng medicine, yung mga taong kumukuha sa
pagiging doktor, alam nila ang behavior ng tao, bakit siya irita, kasi may nararamdaman. Hello? Kaya ang mga doktor, mahaba pasensya nila eh. Mahaba pasensya. Nakatag-hysterical yung pasyente. Pasensya na rin sila. Tama po? Eh, tayong mga Kristiyano, minsan ang ating pasensya kulang. Tama po, di ba? Maliban dyan, ang kalarawan ng Diyos ay mapagmahal siya. So tayo ay mapagmahal niya. Dahil sa ating mga kaaway. Hindi na natin sila sinusumpa na pag nagkapali, mamatay ka na sana! Mas kasama ng jeep! Hindi gano'n. Meron na tayo pag-unawa, pagmamahal, na kahit na gano'n sila, mahal sila ng Diyos. Kaya nagiging panarawan tayo ng Diyos. At pangalawa, ay ano ang resulta ng pagbabago? Yung tinatawag na katuwiran. Basahin natin ang verse 22 ulit. Bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran. Dati, ang katuwiran po natin hindi tama. Ano bang katuwiran natin noon? Ay, basta ako nagsisimba, okay na ako. Wala naman akong inagrabyadong tao. Okay naman, bakit pa kailangan pa umatin ako ng extra, charismatic na yan? Diba? Ako yan din ang aking paniniwala na, bakit ako ng charismatic? Pag-isa din ba? Magsimba lang ako. Kahit hindi ako nagsisimba, wala naman inagrabyadong tao eh. Okay lang dito. Yun ang katuwiran natin eh. May mali. Bisa nga kahit na mali ang katuwiran, tinatama natin. Tama ako. Tama po, di ba? Kaya minsan, pagdating sa bakas, nagkakaproblema. Kahit na mali, dahil yun ang gusto niya, iginigit na mali. Kaya nung binasahan ng bakas, mali talaga. Siya. Hello? So, ano katuwiran natin ngayon? Dahil tayo ay may bagong katuwiran, ang katuwiran natin simple. Ang katuwiran natin ay paggawa ng tama. Hello? Ang katuwiran natin ay makinig ng salita ng Diyos. Ang katuwiran natin ay sumunod sa Diyos. Dati ayaw natin sumunod ng ating katuwiran. Ayaw natin sumunod. Pero ngayon ay susunod tayo kay Lord. Sample, kami mga preacher. Ang katuwiran namin, kung kami ay lumang buhay, ayaw namin ng ganito. Mahirap maglingkod. Kagaya sa akin, ayaw tatanungin yung mga kasama ko, may mga pangarap sa buhay yan. Ako, ang gusto kong pangarap ng araw, ang gusto ko maging sundalo. Hindi naman ako nakapasa, mababa ang height ko eh. Gusto ko rin maging pulis, pagsak din ako. Nung nag-enroll ako sa criminology, pagsak ako, height pa lang, hindi na ako tinanggap. Sabi ko, meron pa akong last option. Gusto ko maging teacher. Hindi naman nangyari. Pala, punta ko sa kabila ng teacher, preacher. Nandito ako ngayon. Ang katuwi, sa totoo lang, kami, yung mga kasama ko din, nag-aaral yan ng theology. Pwede kami kumuha ng board exam. Actually, yung mga kasama ko ng board exam na, si Brother Henry, yung Galileo. Pero kami, himay namin, pwede ba kami kumuha? Yes, pwede. Pero, may edad na po kami. Sapat na sa aming mga aral na salita ng Diyos. Yung katuwiran namin, napuntahan namin yung buhay namin, mga pangarap namin, iniisa-isa namin, inaalis dahan-dahan. Kasi dito na kami sa Panginoon. Hello? Ang katuwiran namin wala na sa mundo. Nasa spiritual na. Mga kapatid ko. Bakit hindi ko na masasabi sa inyo mga bata, kayo kayo mag-aral? No, hindi na kayo ibig sabihin. Ang punto sa atin, kunin natin yung tamang will ng Panginoon, yung tamang katuwiran niya. Saan ba tayo mapapalagay ng mas maganda? Tama? At pangatlo, sa huli, bago ako magtapos, ay sabi sa verse 24, sa last verse, kabanalan. Ano ang resulta ng pagbabago? Sabi natin ay, una, mga kapatid, nagiging kalarawan tayo ng Diyos. Yung kanyang pagiging pagpatawad, ganun din tayo. At pangalawa, yung katuwiran. At pangatlo, yung kabanalan. Ano ba yung kabanalan? Simple. Ulitin ko ulit sa aking buhay. Noong araw, ang aking buhay walang kabanalan. Bakit? Tuwing Sabado, Linggo, nasa sayawan.
Lunes hanggang Biyernes sa barkada, kahit nag-aaral. Kapatid ko, yun ang buhay ko. Nagda-drugs. Pag walang kargad, isa naman, kapatid ko. So yung buhay ko, wala sa kabanalan. Nung nalipat ako sa Panginoon, nasa kabanalan na. Napunta ko ng choir. Naging drummer po ako nung araw sa choir. Tagadala na ng drums. Kaya drummer eh. Nahamil ko rin ko mag-gitara. Tagadala din ng gitara. Lahat ng instrumento dala ko. Kapatid ko. Naging tagabuhat ako. Tuwing Lunes, may gawain sa amin, umaati na ako. At ako ay hindi mapakali sa sarili ko. Pinag-MC ako, hindi ako komportable. Sabi ko, paano kaya mag-preach? Tinatanong ko yung mga preacher, pag umagaan ko sa prayer meeting, unahan ko yung preacher, pag ganyan na preacher, tatanungin ko, brother, paano ba mag-preach? Paano ko humawak ng mikropono? Paano magsalita? Sabi sa akin, gano'n ka na makatagal? Isang taon pa lang, naku, marami ka bang kakainin bigas? Sabi ko, nilulutuin, bigas na. Hanggang sa akin nagturo sa akin, nagtsaga, hanggang natutunan ko. Kaya ang buhay ko na ng mga mangangaral, ang buhay ng mga worker nyo dito, ang buhay nyo ng mga instrumentalist ninyo, wala na sa lumang buhay. Nasa kabanalan tayo ngayon. Hello? Tama po? Kaya ako isasarang ang topic nito. Ang gusto ko ng Panginoon, bigyan niya tayo ng bagong buhay. Kaya sabi ng Panginoon sa chapter 10, verse 10 ng John, naparito ang Panginoon upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiyan. Kahit tumayo mga kapatid, ilagay natin ang ating kamay sa ating dibdib, bigyan natin ang ating mga mata. Ngayon na kapatid, ang panahon ng lumabaw.
Panginoong Jesus, turuan niyo po ako magbago ng ganap sa iyong harapan. Turuan mo ako maging ganap at magkaroon ng buhay na kasiyasiya. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede ba natin gandahin yung binabago mo po araw-araw?